magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Great is the Lord who's greatly to be praised. Purihin ang Diyos. Magandang gabi once again, mga kapatid. Welcome to our midweek Bible study. Yan. Tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos ang masalangit, sapagkat lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon na makapakinig ng kanyang magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita. Okay? So before anything else, sama-sama po tayong manalangin at humingi ng gabay at patnubay sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Ama. Purihin ka sa iyong dakilang katapatan sa amin. Ama, salamat po. Maraming salamat po sa gabing ito na kami muli mong tinawag, pinili upang makarinig ng iyong mga banal na salita. Mga salitang nagiging gabay namin, nagiging kalakasan namin as we go on sa aming journey dito sa lupa, Panginoon. Lord, again, we acknowledge our nothingness, for without you, we are all nothing. So Lord, we ask for the guidance of your Holy Spirit to give us the understanding that we need, Panginoon, na ang bawat salitang aming marinig, ito'y manatili sa aming puso at bigyan ng kapangyarihan na ito'y maisapamuhay po namin. So that our life here on earth will always bring glory to you, O God. Ama, tinataas ko po sa iyo ang lahat mong gagamitin sa gabing ito mula sa music ministry
the song leader, the band, at higit sa lahat sa kapatid naming gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong mga banal na salita. Lord, we ask for thy double portion of your anointing to be upon all of us. Sa technical, Lord, sa sound system, everything, Lord, bless, Panginoon, sapagkat ang lahat ng ito'y baliwala kung wala ang iyong basbas. Thank you, Father God. Once again, yours the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. And of course, hindi natin makakalimutan ang ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang special day. Yan, February 25, 2026. Happy birthday, Brother Rolly Austria. Isa lang, ang tipid naman. Okay, happy birthday kapatid and enjoy your day. Yan. Happy birthday, Brother Rolly Austria. Ang galing, ano? Nagsosolo siya ngayon. Yan. Okay. Let's prepare ourselves, mga kapatid. Ito na yung isa sa mga pinakahihintay nating bahagi ng gawain ng ating Panginoong Diyos. Ako, ito talaga ang isa sa ine-enjoy ko every time I come to a fellowship. Yan. Ang pag-awit kay Lord. Kasi bukod sa talagang hilig ko talagang kumanta at umawit, lalong naging hilig ko to nung nalaman ko na once we sing to the Lord, we are invoking His very presence. Ano ha? So lalo ngayon akong ginanahan na umawit kay Lord. Kung noong una nag-enjoy, ginaganahan ako umawit because I love singing, I love music. But this time, the more. Kasi nagdagdagan. Hindi lang nadagdagan. Nalaman ko na ito pala ay nagbibigay luwalhati. And it invites the presence of our Lord. Ano ha? So, eto na. Let's prepare ourselves. Kung may mga kasama tayo sa bahay, tawagin natin. Sama-sama tayong tumalon, lumundag, umawit sa ating dakilang Diyos. So tonight, let's welcome the praise and worship team. Ayan, magandang gabi po sa ating mga kapatiran na nasa bahay. Higit lahat kay Lord. Hello po mga kapatid, yan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po anumang oras po tayo nanonood sa ating mga tahanan. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakagandang pagkakataon na naman po na ibinigay ng Panginoon upang tayo ay makapagpuri, makaawit at makapagpasalamat sa Kanya. Kaya tayo po ngayon ay tumayo na dyan, kayo po ay nasa inyong mga tahanan pa, sumabay po kayo ng pag-awit sa amin para sa Panginoon. Amen. Lord, I will always speak of your constant love. I will proclaim your faithfulness forever. I know that your love will last for all times, that your faithfulness is as permanent as the sky. Palakpakan natin ang ating Amen. Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya tayo umawit ngayon sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hindi kami mag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw
Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Minsan pa, hindi kami nag-iisa pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Salamat, salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay walang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Araw-araw ikaw ang hanap ko. Hallelujah. Laging naman ang aking isipan. Di ko mapigilan ang mapangiti pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Wala na akong hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Pagkat pag-ibig mo'y sadyang wakas. Nang ako'y manganib kay Yahweh, dumaing, dinig niya ako sa aking dalangin. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sama-sama nating ipagpuni. Hallelujah. Ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya. Sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya sa atin. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Jesus, we praise you,
Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sapat ang tulong niya sa atin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, hindi po namin makakalimutan ang mga ginawa mo sa aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming sasambahin, aming pupurihin, aming dadakilain, sapagkat ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang aming Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Jesus, kailangan kita. Jesus, Hallelujah. kailangan kita. Wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Huwag mo kong iiwan. Huwag pababayaan. Yan ang samo ko, oh Jesus. Oh, Jesus. Kailangan kita. Wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Pupurihin, sasambahin kita. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. Para sa'yo lamang. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. O aking Diyos. O aking
habang nabubuhay, maglilingkod sa iyo. Habang nabubuhay, maglilingkod sa iyo. Habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamali. Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, O aking Diyos, o aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. hallelujah. O aking Diyos, ikaw ang aming pinupuri, ikaw ang aming pinararangalan. Hallelujah. Praise you, Para mighty sa'yo. God. Hallelujah. Glory, glory, glory to you, Lord Jesus. Hallelujah. We praise you, my Jesus. We love you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, my Jesus. Praise you, glory, glory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Glory, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, music ministry. Glory, glory to God yan. Ano, ha? And so, tonight, let's prepare again ang ating mga sarili. Ang puso't kaisipan, number 1. Yan, kasi nakaawit. That's one reason bakit umaawit sa Panginoon before the word. Kasi sa pag-awit, kasama po yan. Piniprepare yung ating heart and yung ating kaisipan. Lililinis para pagbigay ng Word of God, malinis ang ating puso't kaisipan. Yan. That's one of the reason why we have this praise and worship din, mga kapatid. Para maging maluwalhati nating matanggap. Mawala yung mga balakid, yung mga laman na that would hinder in receiving the blessing that is coming from the Word of God. And tonight, as we continue our series of the book of the Ephesians, let us welcome my co-minister, my co-patriarch, Minister Jerry Orlina, to open chapter 4 of Ephesians. Let's welcome our brother.
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay muling magkakaroon ng Bible study every Wednesday. So ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat muli niyang binigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Bago tayo tuluyang magpatuloy, tayo mo ay manalangin sandali. O dakilang Diyos Ama sa langit, na may likha ng langit at lupa, sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas at sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo. Salamat po sa pagkakataong ito. Hinihingi ko po ang aking, tulungan niyo po ako sa aking kawalan, wisdom, insight, revelation, and a double portion of your anointing. Mangusap po kayo, Panginoon, sa sandaling ito. Kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat sa Panginoon at muli tayo nagkasama-sama. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating sarili. Mga kapatid natin, ballpen and notebook, at tayo po'y matamang makinig, bagamat marami po tayong ginagawa. Pero thank you Lord sa sandaling ito. Ang ating pong pag-uusapan tungkol sa unity in the body. Dito po sa Ephesians 4, verse 1 to 6. Ngunit bago ko basahin ang Ephesians 4, si San Pablo po, the Church of Ephesus was primarily established and organized by the Apostle Paul during his missionary journey. He spent nearly 3 years teaching and strengthening the believers. San Pablo po ang nagtatag ng gawain po sa Church of Ephesus. Ngayon po, ang mission po ni San Pablo ay magpahayag ng salita ng Diyos sa mga Gentiles. Doon po sa Church of Ephesus, mix po ang tao roon. May Gentiles and Jews, mga Hudyo at mga Hintil. Yun po ang sitwasyon ng Book of Ephesus. Pero bago ko ituloy, nang ito po isulat ni San Pablo sa Church of Ephesus, siya po ay nakakulong. Babasahin ko po sa inyo, mga kapatid, po. Dito sa Ephesians 4, verse 1 to 6. Ito na po yung ating pag-aaralan. So, ulitin ko po Si San Pablo po ang nagtatag ng iglesia sa Efeso, mga kapatid. Ito po, Ephesians 4 verse 1 to 6. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Atin po isa-isahin muna to. Ang title po nito, Unity in the Body. Sa Ephesians 1:10, ito po yung panukala ng Diyos, mga kapatid, para malaman po natin. Ito po yung theme ng Book of Ephesus. Bagamat siya nakakulong, sinulatan niya pa rin ang iglesia sa Efeso. Kasi mix nga po ang tao doon, mix. May mga Hudyo at Gentiles. So, hindi nawawala ng division, o discrimination, minsan mataas ang tingin sa sarili, minsan naman para bang hindi kami kasali. So, kaya sinulatan niya ang Church of Ephesus. Pero ang pinaka-main theme po ng aklat ng Efeso sa Ephesians 1:10. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Hesukristo. So, nasa langit at nasa lupa, ang layunin niya, tipunin ang lahat at ipasailalim ang mga ito kay Hesukristo. So, dito po, sa una pa lang, sa binasa natin kanina, sinulat niya ito, siya ay nakulong. Kaya sabi niya po dito, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon.
So, nung pagkakabilanggo niya po, dahil sa Panginoon. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa paghahayag ng mabuting balita o ng Ebanghelyo. Hindi po dahil sa nakagawa siya ng kasalanan. Nakaka-experience po siya ng pag-uusig hanggang siya ay makulong. Yun po ang dahilan ng kanyang pagkakakulong dahil sa ating Panginoon. So bagamat siya ay nakakulong, dahil may concern siya sa Church of Ephesus, siya ang nagtatag nito, so siya ay nakiusap. Sabi niya rito, nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Nung tinatawag na pagkakaisa, alam po ninyo, hindi po talagang napakainam po na lahat ng tao magkaisa. At marami pong naghahangad niyan. Unity. Sa national, hangarin po ng unity. National, hangarin po ang unity. Maging sa interdenominational church, gusto rin ng unity. Pero ang lahat ng ito, mga kapatid, kung kabuang ito, nagsisimula sa maliit. Sa maliit. Dito sa local church or sa individual. Kaya nga, ang main theme ng Book of Ephesus, magkaisa ang lahat. Titipunin at ipasa sa ilalim sa ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa lahat. Si Kristo po ang pinaka-head ng unity or head of the church. Kinakailangan po na bago magkaroon ng, ang tinutukoy ko rito, mga kapatid, no? Bagamat malaki ang nalalawak ng unity, malaki po, pero dito po ako sa sentro sa unity sa local in the church. Magsimula sa isang community o sa isang gawain sa Panginoon tulad ng binabanggit natin, mga kapatid. Ang bawat miyembro ng church, magsisimula sa kanya yon, mga kapatid. Pero, wag po tayo mag-alala. Sapagkat sinabi sa Ephesians 1:3, lahat ng tumanggap kay Kristo, ito ang sabi, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ito na po pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus Christ. So, tinanggap natin ang spiritual blessing, bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kasi po, ang Book of Ephesus, sabi roon, kaya nananawagan sa mga hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos, tumugon sa panawagan ng Diyos, na ipamuhay natin ang dakilang plano ng Diyos, na pagkaisay ng lahat. Pero magsisimula po yan sa isang individual at doon sa kinakapalooban niyang gawain sa ating Panginoon. At yan naman po ay magaganap sapagkat yan po ang kalooban ng ating Panginoon. Ngayon po, unity in the body. Thank you, Lord, dahil sa itong ang pamanhik ni St. Paul, sabi niya rito, balikan natin ito po ang sabi niya. Ayan. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo. So meron siyang pamanhik sa atin bilang mga Kristiyano upang matupad ang panukala ng Diyos. Bilang isang pinili, tinawag, hinirang, nakatanggap ng grasya, naligtas, may bagong buhay, anak tayo ng Diyos. We are partaker kung papaano si Kristo maluwalhati, tinanggap din natin lahat yan, mga kapatid. Kaya, napaaganda po ng ating kalagayan. We are sons and daughters of God. May Word of God po tayo, nandyan ang Holy Spirit na mag-i-empower sa atin. Kaya ito po yung panawagan niya bilang mga Kristiyano, bilang mga pinili. Ang sabi niya, sa verse 1, ako'y nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ayan. Para magkaroon po ng unity in the body.
mga kapatid. So, nung church, inihilintulad sa katawan. Ang pinaka-head, ang ulo. Ang nagdidictate ng katawan, ang ulo. Si Jesus Christ po ang head of the church. Kaya kung ano yung anong nasa laman ng isip ni Jesus Christ, nung katawan natin lahat, sumusunod dapat po. Para magkaroon ng unity. Hindi pwede sabihin ng kamay, hindi niya kailangan ng paa. Hindi pwede sabihin ng paa, hindi niya kinakailangan ng balikat. Lahat po yan. We need each other, mga kapatid. So ito yung pakiusap niya, na mamuhay tayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Mga kapatid, mamuhay tayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ito pong sabi diyan, nung church dito, sabi rito, tungkol sa pagkakaisa bilang mga Kristiyano sa loob ng isang katipunan, ulitin ko po, tungkol sa pagkakaisa bilang mga Kristiyano sa loob ng isang kalipunan o isang lokal na simbahan. Isang partikular na anyo ng pagkakaisa. Pagkakaisa na umiiral sa loob ng isang kalipunan na mga mananampalatayang sama-samang tinawag ng Diyos upang magpuri, sumamba, magkatipon, maglingkod, at lumago sa pananampalataya. So yun po ang layunin, mga kapatid. Ano po? Pagkakaisa na umiiral sa loob ng isang kalipunan ng mga mananampalatayang sama-samang tinawag ng Diyos upang magpuri, sumamba, magkatipon, maglingkod, at lumago sa pananampalataya. Pero don't forget, lahat ng ito ay bunga ng ating pakikipag-isa kay Hesukristo. Kaya sabi dito, lumakad na nararapat sa pagkatawag ng Diyos. So, bilang mga tinawag, so tayong lahat, Kristiyano na, when anyone who is joined to Christ is a new being, the old has gone and the new has come. So, pinili na tayo, tinawag na tayo. Mamuhay tayo ng nararapat sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Tinawag tayo sa kabanalan, tinawag tayo na bahagi ng katawan ni Kristo, lumago tayo sa ating buhay espiritual. Bilang mga tinawag, pinili, ang buhay, ang ating lakad, talagang growing in holiness. Maging kamukha ng ating Panginoong Hesukristo. Makita sa atin, maging mabuti tayong halimbawa. Walk worthy sa ating pagkakatawag. Huwag mapulaan ng ating pagiging Kristiyano. Pag-ingatan po natin, bigyan po natin ng bigat ng pagkakatawag sa atin ng Diyos. Hindi po tayo naglalaro sa church. Si Kristo po, inalay niya ang buhay sa kanyang iglesia. By the blood of Christ, tayong lahat ay natubos sa kasalanan. Medyo ating pong dilidilihin niyang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lumakad tayo ayon sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Lumakad ng nararapat. To walk worthy, yan ang gusto ng ating Panginoon bilang mga tinawag niya. Alam po ninyo, ang gawain po ng Panginoon sa mga panahong ito, ang church, ang mga believers, kaya nga panawagan na ipamuhay ang dakilang panukala ng Diyos. Yan po ang pipigil sa kabulukan ng mundo, makasalanan. Yan po ang pipigil sa pagkapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Mga kapatid. Kaya mamuhay tayo ng nararapat bilang mga tinawag ng ating Panginoon. Ngayon po, paano? Paglakad ayon sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Paano? Tungkulin na dapat natin gawin. No? Sabi dito sa binasa natin, sa verse dito tayo sa verse 3 o 2. Sabi rito, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga.
magparaya tayo dahil sa ating pagmamahal sa isa't isa. Tayo'y maging mapagpakumbaba. Huwag nating isipin ng ating pansariling hangarin. Huwag nating hangarin na tayo ang prominente palagi. Huwag nating, kasi alam po ninyo, ang nagpapakumbaba, nalulugod ang Diyos dyan. Kaya nga, God gives favor to the humble, but resist the proud. Ang nagpapakababa ay itinataas ng Diyos. No? Kasi pag hindi tayo nagpakababa, yan ang sisira. Yan ang magiging instrumento para sirain ng isang gawain. Hindi magkaroon ng unity. Mga kapatid. So, sikapin natin na tayo magpakumbaba. Intentionally. Kumbaga, gawin talaga natin. Kaya nung Galatians 5:22, nung fruit of the Spirit, napakahalaga po niyan. Pero dito po tayo sa sentro sa Ephesians 4 verse 2, tayo'y magpakumbaba, mahinahon, gentle, calm. Hindi na tayo, huwag tayong sumabay doon sa ingay ng ating paligid. Be calm. Kahit na mahirap talagang maging mahinahon. Kinakailangan po talaga natin ng banal na espiritu. No? Hindi nga, anong pagiging mahinahon? Hindi dahil sa duwag tayo. Hindi dahil sa mahina tayo. Ang pagiging mahinahon ay pagiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, mahinahon at matiyaga. Ayan. Mga kapatid, mapagparaya tayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Kumbaga, by the grace of God, kaya nga nung grasya ng Diyos nasa atin. May kapangyarihan, enabling power ang grasya ng Diyos. Nung Holy Spirit nasa atin. Hindi tayo iiwanan yan. Kasi gusto ng Diyos matupad nung kanyang magandang panukala. Magsimula sa atin, individual, sa family, sa mag-asawa, at sa simbahang ating kinapalooban, mga kapatid. Sabi pa dito, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. O yan. So, nung Spirit, nung Galatians 5:23, basahin nga natin sandali, mga kapatid. Galatians 5, verse 22. Para atin pong mabigyan ng 5:22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pipigil sa sarili. Ito po nakalagay, walang batas laban sa mga ito. So, malaya tayong gumawa ng kalooban ng Diyos. Wala pong batas laban sa mga ito nung mahayag sa atin ang bunga ng banal na Espiritu for the sake of unity. Mga kapatid, hindi tayo mabibigo. Kasi nasa atin ang Word of God, nasa atin si Jesus, nandiyan ang Holy Spirit, nandiyan ang grasya ng Diyos na tutulong sa atin. Pero kung sariling atin lang, hindi po natin. Kaya balik po tayo. Sikapin nating mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa atin. So, nung peace, yun ang strap. Nung peace na to, ito yung bunga ng ating pakikipag-isa kay Jesus kasi nagkaroon tayo ng kapayapaan Diyos nang tinanggap natin si Jesus at ngayon tinanggap natin si Jesus, nasa atin na ngayon ang peace of God.
Kaya nagbubunga ito ng katuwiran, nagbubunga ito ng pagkakaisa, nagbubunga ito ng pangunawa, pagtsatsaga, nagbubunga ito ng pagmamahal, pagpapatawad, pangunawa, pagbibigay, paglilingkod. Yan po ang binubunga ng Espiritu sa ating buhay. Nung kapayapaan ng Diyos, nahahayag sa buhay natin. Kasi nung love, may description ng love ng 1 Corinthians 13. Diba? Nakatatapos lang po ng February 14. Andun po lahat po nung eros sa mag-asawa, philia, brotherly love, storge, family love, agape, kay Lord yan, unconditional love. Yan lahat ay bunga ng agape. Kasi pag walang agape love, ang eros sa mag-asawa, hindi po magiging matibay. Pag walang agape love, ang philos love, hindi po magiging matibay. Yung brotherly love, mahirap po yan. Maski BFF, nagkakaroon ng conflict. No, hindi rin pag walang agape love, yung tinatawag na storge sa family, minsan. Kaya lahat ng yan bunga ng agape love. Kaya, thank you Lord, mga kapatid, po? Ito ngayon, tuloy po tayo. So, sa pangatlo na tayo, sabi rito nung una, lumakad na nararapat sa pagtawag ng Diyos. Pangalawa, ang paglakad ayon sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Pangatlo, ang pagkakaisa ng iglesia. Doon pa lang magkakaroon ng unity in the body. Pagsisikap, no? Sabi nga balikan natin ng verse 3. Ito, sikapin. Sabi dito, do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together. So do your best. Pagsikapan, sikapin, gawin talaga, intentionally. Kasi panawagan ito lahat sa atin Mga kapatid, do your best. Huwag tayong papayag na hindi natin masunod ang kalooban ng Diyos sapagkat yan ang nais ng Diyos sa kanyang mga tinawag. Ngayon, dito tayo, after netong nung lumak up din sa pangatlo, ang pagkakaisa ng iglesia, pagsisikap, hindi dapat ay passive. Sasadyain talaga natin gawin. By the grace of God, by the power of the Holy Spirit. Ito pa. No? Ito na po yung pundasyon ng pagkakaisa. Dito sa verse na yan? Sa verse, ayan. Verse 4. There is one body and one spirit, just as there is one hope to which God has called you. There is one Lord, one faith, and one baptism. There is one God and Father of all people, who is Lord of all, works through all, and is in all. Yan ang maganda dyan, mga kapatid. Ang pundasyon ng pagkakaisa. Yan. Maintindihan po natin yun, Yung pundasyon ng pagkakaisa natin, talagang nung theological foundation is unity of all Christian. There is one body. To praise God. To praise God. Kaya nga, nung unity, nung binasa natin kanina, sabi rito, ayan, balikan ko lang po Ito. Ang pagkakaisa na umiiral sa loob ng isang kalipunan ng mga mananampalatayang sama-samang tinawag ng Diyos upang, magpuri, sumamba, magkatipon, maglingkod at lumago sa pananampalataya. Yan po. Kaya there is one body to praise God. Sama-sama po tayo.
Iisa ang katawan at ang pinakaulo, si Jesus Christ. One Spirit, one direction. One hope. Isa lang po ang ating inaasahan lahat, pag-asa. Buhay na walang hanggan. One Lord. One. No, isa lang ang head ng body. Ang head of the body, si Jesus Christ. One faith. Ano yung faith natin kay Jesus Christ? Is the only Savior. Isa lang ang gospel. Isa lang ang katotohanan. Si Jesus Christ ang anak ng Diyos na buhay. At si Yesu Kristo, no? Ito maganda to, no? Bagamat ang Diyos, bagamat siya Diyos, hindi na natiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Siya ay Diyos. Nagkatawang tao ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. One faith tayo dyan. 100% God si Jesus, 100% man si Jesus. Si Jesus Christ lang ang namatay para sa ating makasalanan at siya'y muling nabuhay para hindi pumasahin ang ating pananampalataya sa Kanya at siya'y muling babalik at patuloy niya tayong isasama sa Kanyang kaharian. Magkaisa po tayo dyan, one faith sa ating Panginoong Jesucristo nung muling pagkabuhay niya. And one God, the Father of all, ang Diyos, ang Ama na tumawag sa ating lahat, mga kapatid. Kaya ang purpose nito, tayong lahat ay magkaisa sa katawan ni Kristo, magpuri, magpasalamat, maglingkod, magpalakasan sa isa't isa, upang nung panukala ng Diyos ay magkaroon ng kaganapan. Yan po ang unity in the body of Christ, mga kapatid. Uulitin ko, tayo pong lahat ay blessed na blessed. Sapagkat pinagkalooban po tayo ng pagpapalang espiritual na nasa atin na ngayon para makapamuhay tayo ng nakalulugod sa ating Panginoon. Upang nung gawain ng Panginoon ay lalong lumawak dito sa lupa. The kingdom of God here on earth. Lalong lumawak. Tayo pong mga anak ng Diyos ang gagamitin ng Panginoon para ma-establish natin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. Siyempre, ipamuhay po natin ang salita ng Diyos. So, marami po salamat. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo muli sa amin upang makapaghayag ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.